Kamusta ka-anime? Welcome sa The Anime PH. Sa huling episode ng Demon Slayer Hashira Training Arc, nakita natin na bago pa man tuluyang mapagtagumpay ang mapatay nila Tanjiro si Muzan, ang hari ng mga demon, gamit ang kapangyarihan ng bagong Upper Moon 4 demon na si Nakimi, ay napunta o na-teleport ang lahat ng mga miyembro ng Demon Slayer Corps sa Infinity Castle. Sa puntong ito ng istorya mga ka-anime, magaganap na ang mga pinakamalaking labanan. Haharapin na ni Tanjiro, Inosuke at Zenitsu kasama ang lahat ng natitirang Hashira, hindi lang si Muzan kundi pati na rin ang mga natitira pang miyembro ng Upper Moon Kizuki. Ito ang mga inaasahang inkwentro: Tanjiro at Giyo versus Upper Moon 3, Shinobu, Kanao at Inosuke versus Upper Moon 2, Zenitsu versus New Upper Moon 6, Mitsuri at Obanai Igoro versus Upper Moon 4 at ang laban ni Muichiro, Saneme, Genya at Gyome versus Upper Moon 1. Bawat laban ay sinisigurado kung magiging napakatindi mga ka-anime, pero para mas maintindihan natin kung gaano ba talaga kalakas at kahirap talunin ang mga natitirang miyembro ng Upper Moon Kizuki, hayaan nyo mga ka-anime na talakayin ko muli sa video na ito ang mga taglay na abilidad, kapangyarihan at blood demon art ng bawat isang miyembro ng Upper Moon Kizuki na nasa loob ng Infinity Castle. Unahin na nating pag-usapan ang bagong Upper Moon 6 demon. Sa pagkatalo ni Gyotaro at Daki, ang title na Upper Moon 6 ay napunta sa isang demon na ang pangalan ay Kaigaku. Si Kaigaku ay dating miyembro ng Demon Slayer Corps na may kakayahang gamitin ang Thunder Breathing Style Technique. Para mas pagandahin ang kwento, napag-alaman na si Kaigaku pala ay ang dating senpai ni Zenitsu. Si Kaigaku at Zenitsu ay parehong nagsanay sa isang Thunder Breathing Style Master. Kaya hindi nakakagulat na si Kaigaku rin ang magiging kalaban ni Zenitsu sa bandang huli. Sa pagtatagpo ng dalawang former Thunder Breathing Style student, galit na galit si Zenitsu kay Kaigaku sa kadahilanang si Kaigaku raw ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanilang master. Dahil lang si Kaigaku ay lumihis ng landas at piniling maging isang demon, hindi ito matanggap ng kanilang master at ito ay nagpakamatay. Galit si Kaigaku sa kanilang master dahil hindi nito gustong ibigay ng lubusan ang Thunder Style Successor title sa kanya, kahit na kaya niyang gamitin ang lahat ng form ng Thunder Breathing Style maliban lamang sa first form. Galit siya dahil sa kabila ng kanyang paghihirap noon, para mas ma-impress pa ang kanilang master, ay gusto pa rin ng master nila na ibahagi ni Kaigaku ang Thunder Style Successor title kay Zenitsu na kaya namang gamitin lamang ang first form ng Thunder Breathing Style. Nang si Kaigaku ay naging isang upper rank demon, dahil sa epekto ng Demon Blood, ang Thunder Breathing Style ni Kaigaku ay mas lumakas pa kung ikukumpara nung isa pa siyang tao. Subalit natalo pa rin siya kay Zenitsu nang biglang ma-unlock ni Zenitsu ang isang bagong ability ng Thunder Breathing Style, ang 7th form ng Thunder Breathing Style, ang Flaming Thunder God. Mga ka-anime, sa labanang ito sa pagitan ni Zenitsu at Kaigaku, sa tingin ko ay hindi pa masyadong kabisado ni Kaigaku kung papaano gamitin ang full potential ng bago niyang taglay na kapangyarihan ng Demon Blood. Dahil ang mas pinalakas na Thunder Breathing Style ni Kaigaku ay may ability na kayang mag-release ng sabay-sabay na atake na sobrang bilis sa isang tirahan lamang. Kayang umatake sa iba't ibang direksyon, umatake kahit malayo sa kalaban, i-crack ang balat at katawan ng tao at sunugin ito gamit ang kuryente. Imagine kung nabigyan pa si Kaigaku ng mas maraming panahon para ma-perfect ang mga bagong abilidad na ito, siguradong isa siya sa may potensyal na mas lumakas pa at tumaas ang ranggo sa upper rank Kizuki. Marahil, baliktad ang kinalabasan ng laban nila ni Zenitsu kung nagkataon. Nang matalo si Hunting-Go, ang Upper Moon 4 title ay napasa sa demon na ang pangalan ay Nakimi, isang emotionless na babaeng demon na may isang mata lamang. Una siyang nakita sa episode 26 sa anime kung saan ipinatawag ni Muzan ang lahat ng Lower Moon demon para sa isang pagpupulong. Gamit ang kanyang blood demon art, kinukontrol ni Nakimi ang isang dimensional Infinity Fortress o tinatawag ring Infinity Castle. Kaya niyang pagalawin ang loob ng Infinity Castle na ito ayon sa kanyang kagustuhan. Baguhin ang pagkakaayos ng mga kwarto at mga dingding, paikot-ikutin ang loob nito at magbukas ng mga pintuan na kayang mag-teleport ng sinuman sa iba't ibang lugar sa loob ng Infinity Castle. May similarity ang ability na ito sa ability ng dating Lower Moon 6 na si Kyogai, subalit mas malakas at mas malawak ang sakop nito.
Ayon sa isang karakter, ang ability daw na ito ay hindi ganun kadelikado o nakakamatay, pero ang ability na ito ang dahilan kung bakit sobrang hirap patayin ni Nakimi dahil kaya niyang i-teleport sa ibang lugar ang sinumang magtatangkang atakihin siya. Ang Infinity Fortress o Infinity Castle na gawa ni Nakimi gamit ang kanyang Blood Demon Art ay ang primary location ng mga mangyayaring labanan sa pagitan ng mga miyembro ng Demon Slayer Corps at upper rank Kizuki. Ang isa pang ability ni Nakimi ay kaya niyang gumawa ng maraming demon eyeballs at i-detach ito sa kanyang katawan. Ang mga demon eyeball na ito ay kinakalat niya sa buong bansa. Ang mga ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makapag-spy sa iba kahit na sobrang layo nito sa kanya. Dahil sa ability na ito, napagtagumpayang matagpuan ni Nakimi ang kinalalagyan ng halos lahat ng miyembro ng Demon Slayer Corps, pati na rin ang location ng hidden mansion ni Kagaya Obayashiki na sobrang secured dahil sikretong nakatago at walang masyadong nakakaalam ng lokasyon kahit na sa mga highest ranking member ng Demon Slayer Corps. Ang upper rank 3 na posisyon ay hawak ng demon na ang pangalan ay Akaza. Si Akaza ay ang isa sa pinaka nakakamanghang miyembro ng upper rank Kizuki dahil mula nang maging isa siyang demon, kailanman hindi siya kumain ng babaeng tao na maaari sanang magbigay sa kanya ng mas malakas na kapangyarihan. Kaya naman nakakamangha na sa kabila ng hindi niya pagkain ng mga babaeng tao, puro mga lalaking tao lamang ang kanyang pinapatay at kinakain, ay nakamtan pa rin niya ang taglay niyang kapangyarihan na meron siya ngayon at naging isa sa pinakamalakas na miyembro ng upper rank Kizuki. Mga ka-anime, unang nagpakita ang karakter ni Akaza sa chapter 63 sa manga. Isa si Akaza sa upper rank Kizuki na may marami nang natalong mga Hashira sa nakaraan, nagpapahiwatig kung gaano talaga siya kalakas. Kagaya ng ibang demon, meron ring pambihirang regenerative power si Akaza, pero maliban rito, napakabilis rin niyang kumilos at meron siyang napakalakas at matibay na katawan. Ang Blood Demon Art ni Akaza ay nagfo-focus sa galing niya sa martial arts na mas pinalakas at dinagdagan ng kapangyarihan. Tinatawag niya itong technique development. Ito ay isang ability na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng mga powerful shockwave-like attack sa pamamagitan ng pagsuntok lamang sa hangin. Dagdag pa rito, kaya niya ring i-detect ang bloodlust at ang fighting spirit ng kanyang kalaban, dahilan kaya mas mabilis niyang naiilagan ang anumang mga pag-atake laban sa kanya. Pagkatapos niyang makalaban si Ringoku, ang Flame Hashira at si Tanjiro sa Infinity Train Arc, muli niyang nakalaban si Tanjiro sa Infinity Castle, pero sa pagkakataong ito ang kasama na ni Tanjiro ay ang Water Hashira na si Giyo Tomioka. Sa labanang ito, sobrang nahirapan talaga si Tanjiro at Giyo na kalabanin si Akaza. Although sa bandang huli ay natalo nila si Akaza, nangyari lamang ito dahil mas pinili ni Akaza na hindi na magpatuloy pang lumaban kahit na kaya pa niyang i-regenerate ang naputol niyang ulo dahil sa personal na dahilan. Yes, natalo si Akaza sa labang ito, pero sa tingin ko mga ka-anime, kung ipinagpatuloy lamang ni Akaza na lumaban hanggang sa huli ay marahil ay napatay niya si Tanjiro at ang Water Hashira na si Giyo. Ganon kalakas ang Upper Moon 3 Demon mga ka-anime na si Akaza. Ang Upper Moon 2 ay ang Ice Demon na si Duma. Para sa mga hindi pa nakakaalam, si Duma ang nagbigay ng Demon Blood o nagtransform sa former Upper Moon 6 na si Gyotaro at Daki na maging isang demon matagal na panahon na ang nakakalipas nung siya ay isa pa lamang Upper Moon 6. Ang Blood Demon Art ni Duma ay nagbibigay sa kanya ng abilities na gumawa ng Ice and Frost gamit lamang ang kanyang dugo at laman. Gamit ang kanyang Blood Demon Art, kaya niyang gumawa ng iba't ibang atake na may kinalaman sa ice. Meron siyang ability na tinatawag na Freezing Cloud, isang ability na kayang gumawa ng ice particles na kayang i-freeze ang kahit anumang bagay na dukutan nito. Sobrang delikado ng ability na ito dahil pag nalanghap ng tao ang ice particles na gawa ni Duma, kaya nitong i-freeze ang lungs ng taong nakalanghap na magre-resulta naman sa tiyak na kamatayan. Maliban rito, kaya ring mag-summon ni Duma ng dalawang malalakas na female humanoid na gawa sa yelo na mayroong abilidad na kapareho ng Freezing Cloud ability na ginagamit ni Duma, pero mas pinalakas at mas pinalawak ang sakop na lugar. Ang isa pang nakakamanghang abilidad na taglay ni Duma ay ang kanyang kakayahan na gumawa ng mga clone na ang itsura ay katulad ng itsura niya. Kaya niyang gumawa ng hanggang 5 ice clone at ang bawat isang clone ay taglay ang lakas at mga abilidad na meron ang original na Upper Moon 2 Demon. Sa nakaraan, pinatay ni Duma ang Flower Hashira na si Kanae Kocho, ang nakakatandang kapatid na babae ng Insect Hashira na si Shinobu Kocho. Kaya si Duma
ay ang matagal nang hinahanap na demon ni Shinobu at gustong patayin para maipagiganti ang kanyang kapatid. Alam ni Shinobu na sobrang lakas ng Upper Moon 2 demon na pag dumating ang araw na magtagpo ang landas nila ni Duma at labanan niya ito ay malaki ang posibilidad na hindi niya ito magagawang talunin. Kaya bilang paghahanda, nilagyan ni Shinobu ng poison ang sarili niyang katawan para pag natalo siya sa laban ay sadya niyang ipapakain ang kanyang katawan kay Duma para ma-poison ito, manghina ng sobra at hindi na makalaban pa. Ang sakripisyong ito ni Shinobu ay hindi nasayang nang mapatay nga si Duma ni Kanao Tsuyuri, ang adoptive sister niya, sa tulong na rin ni Inosuke na kasama ni Kanao Tsuyuri nung nilabanan niya ang Upper Moon 2. Ang mag-summon ng isang malaking ice statue na parang Buddha ang itsura na kayang umatake ng sobrang lakas at gumawa ng powerful cold wind attack na kayang patigasin ng walang kahirap-hirap ang isang tao na nagre-resulta sa tiyak na kamatayan ay ang pinakamalakas na kakayahang taglay ng Blood Demon Art ni Duma. Subalit huli na nang gamitin niya ito dahil nanghihina na siya dahil sa poison na nanggaling sa katawan ng insect Hashira na si Shinobu na kinain niya. Masyado siyang nagtiwala sa kanyang kakayahan at minaliit niya ang kanyang mga kalaban. Ito ang pinakadahilan kung bakit mga ka-anime natalo ang Upper Moon 2 demon na si Duma kahit sobrang lakas niya. At sa wakas, ang pinakahuli at pinakamalakas na miyembro ng 12 Kizuki, ang Upper Moon 1, ang demon na si Kokoshibo. Kagaya ni Kaigaku, si Kokoshibo ay isang upper rank demon na kayang gumamit ng breathing style technique. Ito ay dahil bago si Kokoshibo maging isang demon, dati siyang isang tao na ang pangalan ay Muchikatsu Tsugikuni, isang master swordsman na kayang gamitin ang moon breathing style technique at siya ay isa ring dating miyembro ng Demon Slayer Corps. Isa siya sa pinakaunang user ng breathing style at siya ay ang nakakatandang kambal na kapatid ni Ryuichi Tsugikuni. Mga ka-anime, kung hindi nyo pa rin kilala si Ryuichi Tsugikuni, siya lang naman ang creator ng pinakaunang breathing style technique, ang Sun Breathing Style. Sun Breathing Style ni Ryuichi at Moon Breathing Style ni Muchikatsu. Dalawang magkapatid na sobrang lakas. Anyways, pinili ni Muchikatsu na maging isang demon nung panahon na lumabas ang kanyang Demon Slayer mark. Ang pagkakaroon kasi ng mark na ito ay nagbibigay ng mas malakas na kapangyarihan at mga abilidad sa isang Demon Slayer, subalit ayon kay Kokoshibo, ang sino mang Demon Slayer na magkakaroon ng mark na ito ay mamamatay bago pa man umabot ang edad ng 25 years old. At ang sino mang magkakaroon ng Demon Slayer mark na ang edad ay nasa lampas 25 na ay mamamatay na lang agad. Ang pagiging isang demon lang daw ang tanging paraan para hindi siya mamatay at patuloy na mas lumakas pa. Demon Slayer Moon Breathing Style na hinasa sa napakatagal na panahon plus Demon Slayer mark na nagbibigay ng mas malakas na abilidad sa breathing style technique plus Blood Demon Art ng isang demon na nagbibigay ng enhanced regenerative power, movement speed at kakayahang mag-transform sa isang demonic form na nagdadagdag ng lakas sa lahat ng abilidad. Lahat ng ito ay taglay ni Kokoshibo kaya hindi nakapagtataka mga ka-anime na si Kokoshibo ang pinakamalakas na miyembro ng 12 Kizuki. Taglay ang napakaraming malalakas na abilidad na ito at iba pa, nilabanan ni Kokoshibo ang tatlong miyembro ng Hashira. Ang pinakamalakas na miyembro ng Hashira, ang Stone Hashira na si Gyome, ang Mist Hashira na si Muichiro, at ang Wind Hashira na si Sanime, pati na rin si Genya isang Demon Slayer ng sabay-sabay. Kahit naka-activate na ang Demon Slayer mark ng dalawang Hashira na si Gyome at Sanime, sobrang nahihirapan pa rin silang makipagsabayan kay Kokoshibo. Ang sandatang gamit ni Kokoshibo ay gawa mismo sa sarili niyang laman. Ang sandatang ito ay isang espada na mayroong maraming mata na konektado sa kanyang paningin. Ito ay nagbibigay ng mas malawak na vision kay Kokoshibo at dahil ang kanyang sandata ay gawa sa sarili niyang flesh o laman, kaya nitong mag-regenerate kagaya niya kung ito ay masira at kaya rin nitong mag-transform sa iba't ibang form kung kinakailangan. Sa bawat atake ni Kokoshibo gamit ang kanyang moon breathing style technique, ang kanyang espada ay naglalabas o napapalibutan ng maraming crescent moon shape na blades na kayang mag-iba-iba ng sukat at layo na pwedeng maabot. Ang bawat atake ni Kokoshibo ay sobrang unpredictable at sobrang lakas. Ang mga nabanggit kong taglay na abilidad at kapangyarihan ni Kokoshibo mga ka-anime ay ang mga dahilan kaya naman napakahirap talunin ni Kokoshibo at napakadelikado niyang kalaban at kung bakit siya ang tinaguriang pinakamalakas na demon na miyembro ng 12 Kizuki.
Mga ka-anime, bibitinin ko muna kayo sa kung ano pa ang mga mangyayari sa engkwentro sa pagitan ng pinakamalakas na miyembro ng 12 Kizuki na si Kokoshibo laban sa 3 miyembro ng Hashira. Para hindi ko masyadong ma-spoil ang kwento at para masaksiyan nyo mismo ng personal ang napakalupit na labanang ito pag pinanood nyo na ang movie na Demon Slayer Infinity Castle. Bago ko tapusin ang video na ito, narito ang isang trivia tungkol kay Kokoshibo. Alam nyo ba na ang Mist Hashira na si Muichiro Tokito ay descendant ni Kokoshibo dahil bago maging isang demon, si Kokoshibo ay nagkaroon ng asawa at anak. Ginawa niya ito para may pagpatuloy ang kanyang bloodline sa mundo at si Muichiro nga ay galing sa bloodline na ito kaya naman ancestor niya si Kokoshibo. At bilang pagkilala kay Muichiro, bago patayin ay inalok ni Kokoshibo si Muichiro na maging isang demon na kagaya niya pero as expected, mas pinili ni Muichiro na mamatay na tao kaysa mabuhay bilang isang demon na kagaya ni Kokoshibo. Maraming salamat mga ka-anime sa panonood ng video na ito. Sana nag-enjoy ka sa panonood at sana nakatulong ang video na ito para mas makilala mo pa ang mga karakter sa napakaastig na anime na ito na Demon Slayer. Patuloy nyo sanang suportahan ang The Anime PH sa pamamagitan ng pag-click sa like button ng mga videos sa aming channel, pag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe at pag-click sa notification bell para lagi kang maging updated kung may bagong video upload ang The Anime PH. As always, kung meron kayong impormasyon tungkol sa mga miyembro ng 12 Kizuki na hindi ko nabanggit, huwag kayong mag-alinlangan na i-share ito sa amin sa comment section sa baba. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyo mga ka-anime.